Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po ba ang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang 'yun kasi nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17 ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito, pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman Di masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung siya sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note, na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo
ang kalaban niya sa politika. Ah. Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Opo. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Ay, nako. Di ba bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi alam ko, next Thursday, di ba? Yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisentimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi niyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama diba? Po. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Ngayon, Nelson, meron ka bang baka gusto idagdag dyan? Sige. Itong gusto ko na itanong kay Sen, bagamat hindi siguro niya ka-batch itong yung bagong kongresista, Sen, Congressman anak ni Kiko. Si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon, yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, yung Mark Kiko. Francisco. Nabalitaan ko nga. Kumalas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito eh. Siya yung Presidente, di ba dapat sana? Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit eh. Merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita eh. Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya nandun na, nasa custody na eh. Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request eh. Na dito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives eh. Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao
sa panahon na siya nakapiit na. Oho. Di, yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Oho. Hindi ka under pressure. Eh dito, lahat nakaganon sa'yo. Opo. Oh. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Eh nandun na sa kanilang pag-iingat eh. Ayaw na nga nilang isuli sa amin, kaya dinala sa krami. Gusto Ayun. mo So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga sen, mukhang sa halip na protection na, mukhang madidiin pa ng husto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ Construction Company na pumunta sa Senado vicinity mismo. ng Senado. May dala-dalang obligasyon daw po. nakita pa sa CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang senador. Gusto kong makita yung CCTV. Oho. Kung kanino nagpunta. Baka sa akin nagpunta, di ba? Oho. Siyempre, interesado rin ako na nandun na ako eh. Di ba importante naman na malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun. Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto, walang kinikilingan. Kung kapwa daw po ninyo, senador, ang matatamaan, dapat lumutang din daw po yun sa investigasyon ng Senado. Kaya nga ako yan, welcome ko yan. Kaya lang, ang nangyayari, bakit pagka papuntang senador, yun ang gusto nilang anuhin. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen, wala nang pinatatawag dito. Hindi pa Mabuti yan ay isang magandang development kung talagang meron nga. Bagamat wala naman akong ibig sabihin nito, maaring nagpunta lang yung tao, baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw pa ng dala-dala. Di natin malak anong obligasyon. Makikita natin. Malay mo naman nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspect. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maano yung isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon. Opo. Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, nagsalita Blue Ribbon. si Toby Chanco. Bakit hindi man binigyan ng parang walang weight. Parang walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Opo. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkarugtong ho ba Ngayon, yun? kapag sinuma mo lahat, 2 probinsya lang 13.8 billion Oo nga po. Bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila patawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si Representative X. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay dito. Tingnan mo, puro cover up Pero ang gagawin naman, invitation lang naman siya. Gaya na si Toby. Paano ba napansin Kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina, conscious of the interparliamentary courtesy. Yes po, pero kasi kayo umiral na gano'n. Yung iba naman, pinasabina ko, katulad ni Mayor Magalong at saka si Governor Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, dumating. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatwiran niya na para pag gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa Kamara daw puso niya. Alam kong ako'y iimbitahin ng Kamara. Doon daw niya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon
At kung para hindi naman maging parang Unparliamentary, parang ganun. para hindi ma-preempt ang sasabihin okay, ko o okay. ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan, Oho, para hindi ma-prep. Gusto niya doon, hindi mo na ako... sa Senado. Oo. Tinanong ko naman, pakitanong nyo nga ako sa kamera kung siya'y naimbitihan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay ng ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako nakasabina na. Tama. O sabi ko, hindi naman natin siya pipilitin. Baka naman sabihin niya na may pilitan dito. Bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman ang sinabi ko. Totoo naman yun eh. Ngayon po, Sen, ay gawa na yung executive order para buuin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ang aywan ko, itama nyo kami, Sen. Parang ang direksyon kasi ngayon, kapag ka nabuo na ito, may kapangyarihan siya, mukhang sapat naman yung kapangyarihan, parang ang trajectory ngayon, pag nabuo na ito at may mga tao na, pwede ba tumigil na muna yung mga mag-iimbestigang iba pa? Hindi naman po pwedeng itigil ng Blue Ribbon kasi iba naman yung aming mandato. In aid of legislation kami. Ganun po. May kasangkut na Paggawa ng batas. mandato, na obligasyon na makagawa kami ng mga panukalang batas sa ikaayos ng problema na tinutumbok ng inquiry. Opo. Sila naman, siguro, ang objective, maghain ng criminal, administrative, and civil liabilities. Iba naman yun. Ganon. Kaya lang, sa kasaysayan, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron din komisyon, yung Agraba. Agraba Commission, yes po. Natukoy ba kung sino talagang pumatay kay Senador Benigno Aquino Jr.? Mukhang hindi naman, hanggang ngayon, Sen, hindi natutukoy Naging palaisipan eh. Nga Komisyon din yun eh. Ha? Ito. Ilang libong flood control projects ito. Palagay mo, sa loob na 10 taon at kalahati, Oo nga. may examine lahat ito. Kasi ang gusto nila ay 10 years mula 10 taon hanggang sa kasalukuyan ang sasiyasatay ng ICI. Ito nga lang 22 to 25 eh. Mahigit ng 9,000 yun ang tinukoy ng Pangulong Bongbong. Ngayon magre-review ka na pabalik na 10 years. 10 years, opo. Baka sa 100 taon siguro baka matapos nila yan. Ilang salin ng Blue Ribbon. Hindi ko hinahatulan ito. Opo. Well, sana naman, bakit hindi? Di ba? Pero kung ipasalimaw ng Kamara, sige. Sino yung kasi independent Commission on Infrastructure. So gaano sila ka-independent? Sino ang itatalaga doon? Meron na ba isang usapin yun eh? Wala pa. May mga nabanggit lang pong pangalan. Sino? Nag-alala nga ako yung Tony Carpio. Mukhang sabi ko, mukhang independent yun. Hindi daw politiko, pero mukhang hindi independent at iwan ko lang po mas politiko sa iyo yun eh. Nga po. Diba? Tapos yung isa ata nabanggit, parang umatras, hindi raw, dinicline niya. Yung Bernas ba yun? Pinag-uusapan kasi natin, independent eh. Yun na nga po. Meron kang kakayahan na gumitna. Sino? Sino itatalaga mo doon na masasabi mong nakakagitna ka, na objective ka, may probity, sa kasalukuyan, independent-minded? Sino? Palaisipan nga sa Pangulo yan. Sige, independent ka. Kailangan competent ka. Anong naintindihan mo sa technical na paglalatag ng mga flood control? Sa construction, nga po. Sige, may independent ka, competent ka, patriotic ka ba? May nabanggit Kaya kailangan tingnan natin kung sino talaga ang... baka naman, kapag katapos-tapusan para lamang makapagtalaga tayo dyan, talagang binet lahat. Pagka pala ganito ang ating kakailanganin para sa ganitong klaseng undertaking, dapat pala lahat ng ating maitatalaga rito. May mga pakpak. Malaanghel po yan. Malaanghel dapat. Mahirapan tayo maghanap niyan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng modifier independent. Naka-specific po doon nakalagay. Sabi ko sa iyo. Commission. Sa isang tingnan natin. Wala pang binabanggit ng mga pangalan, Sen. 3 daw yan eh. Isang chairman at saka 2 vice chairman. Isipin mo Anong pangalan nung sinabi mo kanina? Si retired Associate Justice Antonio Carpio.
Opo.